Wow! Ito na yung pinakamalaking ampalaya na nakita ko, guys. Tingnan nyo. Wow! Welcome to our little countryside life here in rural Korea, where farming, family, and simple joys are part of our everyday life. Come along with us! Hello, guys! Hello, guys! Good morning! Welcome back sa ating provincial life. Today is, ano ba ngayon? Wednesday, August 19. Makulimlim pa rin po ang ating kalangitan since weekend. Nung pumunta dito, bumisita si Ate A at Kuya A. Maulan siya mga kabisda, kaya madilim. Medyo madilim po ang ating kapaligiran. Today din, walang ulan pero makulimlim at ang ingay po ng mga kuliglig. Maingay sila kasi ito lang yung chance nilang makipag-mate. After that, mamamatay ang mga kuliglig. So, binisita ko po itong garden. Sa gilid ng ating bahay. Doon sa kabila is yung mga sitaw, pechay, alugbati, talong, okra. Dito naman is halo-halo din po dito. May sitaw, ampalaya, opo, patula. Merong isang puno ng okra doon. At kaya pala natumba sila. Natumba po yung ginawa nating trellis dito. Kasi may bunga na yung patula na bigatan. So, hindi kaya bumigay. At may nakita din akong mga bunga ng ampalaya. Ang lalaki, guys. Look, kaya pala natumba kasi may malaking bunga po ang ating upo. Let's check, baka may bunga din yung ating mga patula kasi namulaklak sila. Ang dami na po nating upo, mga kabisdak. Next time na ako maggulay ng talbos ng upo. Natabunan na niya yung, ay may bunga yung ating patula, Meron dito, guys, pero maliit pa. Yung ating mga sitaw hindi makapagbunga dahil natabunan ng ating upo. So, puputulin natin yan. Dito kasi gumagapang na sila sa ating mga mais. Doon kayo gumapang ba? Doon. Look at that, mga kabistak, patula. Upo. Pagkalaki-laking upo. Okay. Wow! Look at that. Wow! Ito na yung pinakamalaking ampalaya na nakita ko, guys. Tingnan nyo. Wow! Wow! Ang laki ng ating ampalaya. Ang shiny. Wow! Parang malapit na itong mahinog ba? Gulayin natin na yan. Lagyan ng itlog. Maghahanap pa tayo kay sayang. Palaya. Meron pa dito, guys. Ito, kunin natin yung ganito na size kasi bata pa, masarap yan itlogan. Ang hirap naman maghanap ng ano dito, Masyadong masukal. Hindi ako hanap ng bunga. Ang palaya. I-harvest na din natin itong talbos ng ampalaya, guys. Meron nga, Sadang! Ay, sorry. Meron pa dito, guys. Nahinog na. Ay, inuod na. Sayang naman. Hindi ko na makita. Uy, sa hirap. Come on. Ang palaya, mayroong upo dito.
Ang daming upo. Oh, wow. Oh, tingnan nyo naman yun, guys. Worth it yung pag-duko-duko natin. Yung pag-ayuko-yuko. Kasi ang laki ng ampalaya. Malaki din yung patula. Meron pa dito. Oh. Okay. Doon naman tayo sa kabila. Mag-harvest po ako ng okra. Okay. Ayan, oh. Meron pa dito, oh. Tapos, masaya ako kasi yung ating patula. Tadaan! Not just 1, 2, and 3. Alam niyo, ang okra pag nagulang na, nawawala na din yung ano niya, yung dulas niya. Parang tao lang din. Di ba pag bata pa, teenager pa yung ano, bagets pa yung tao, yung lalo na pag mga babae is shiny pa. Juicy, shiny. Glowing pa ba? Pero pag ano na, oldies na, ay wala na, dry na. Parang halaman lang din. Ay, naku, ukrang bilis niyong tumanda. Okra bells. Ang bilis talaga nilang tumanda, mga kabisdak. At ang sipag po nilang mamunga. Ay, dry na. Kapag matanda na yung ano, dry na talaga. Wala nang ano guys, wala nang katas, wala nang asin. At yung mga namumunga pa rin, pero ang napansin ko, maliliit na yung bunga. Unlike noong unang harvest natin. Maliliit na sila guys. Ay. Ang atin naman pong mga alugbate, kay sisipag din po nilang mag-sprout. Ating petsay na pangatlong batch na ay ano naman, okay naman. Next year ulit. Wow. Yan. Eh, diba? Ito yung bouquet ni Aduma. Flowers for me. O, diba? Ang ganda. I-harvest na din po natin to ukay baka masira.
Yan, 'di ba? Ready na siya i-harvest. Yan. Alam nyo, 'di ba dapat sana igagawa si Tiagon Oni ng yung Nulgun Hubak team, yung bubutasan dito, tapos lalagyan ng sticker rice, jujube, chestnut, at i-steam yung kalabasa. Pero, dumating nga si nag-surprise visit man si Ate A and Kuya A, so nabisi kami lahat. Hindi na nagawa nawala sa isip naming lahat yung aming plano na kalabasa, steam kalabasa. Ang ating pong mga pipino, guys, ay nahinog na. Pero, mayroon tayong isa ditong mga pwedeng harvest today. Oh, yan. May tinik yung pipino nila. And look, our kamatis. I-harvest po natin ang kamatis today. Yan. Okay. Mga cherry tomatoes natin at itong black tomato daw na hindi naman black. Itong black tomato, guys, masyadong maano yung kanyang skin ba. Kinakain lang kasi namin tong hilaw. Ayaw ni Dee sa skin niya kasi masyado down. I-shake ko kaya ito. I-harvest ko lang, gawin kong shake. Ipipil ko yung kanyang skin. Okay. Ang dami. Guys. Ayan po ang ating mga na-harvest. Yan, ang palaya, kamatis, cucumber, hinog, hilaw, upo, ang ating, nasaan yung ang palaya, malaki ang palaya, alugbati, okra, eggplant, pechay, kalabasa. O diba ang galing, guys? Kung magsisipag ka lang talaga dito sa bukid, bukod sa fresh ang kakainin mo, liver pa. Healthy pa kasi gulay. Wow. Ang ganda naman ng pechay kahit payat. Ilalaga ko lang po itong ating okra at alugbate, tas yung ating upo ay igigisa ko siya at gagawin ko po yung sinabi ni Ate A na kapampangan recipe. Masarap daw ang upo para siyang ilaw-oy lang mga kabisdak. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung sinasabi ni Ate A. For the ginisang upo ay hiniwa ko siya ng maninipis pero yung pangsabaw na upo ay pa-chunks ko siya na hiniwa mga kabista ko. Parang ganito, pa-cubes pala, ganyan. Tapos ay yung alugbate din natin, ano lang yung aking paglaga, mga 10 seconds lang. Gusto ko kasi yung crunchy pa yung ating gulay. Si DE naman is busy po siya sa pag-aasikaso ng insurance, mga kabisdak. Ayan. Tapos syempre, hindi nawawala sa kanya yung, ito na sinasabi ko, Ate A at Kuya A ba. Pag may beer yung nakikita si DE ay nako, focus po siya sa trabaho. Parang nakakatalino yata itong beer, nakakatanggal ng pagod, pampalakas, nakakatalino, nakakahappy, ay grabe. Itong ating kamatis naman guys is ganito, hiniwaan ko lang siya ng pa-X, tapos iboboil ko yan para matanggal po natin yung kanyang balat.
Sa kumukulong tubig ay ilagay mo po ang upo na pa-cubes ang hiwa guys. Lagyan mo ng asin, pampalasa, paminta. Yun na, para talaga siyang nilauoy sa aming mga Bisaya guys. Mabilis lang po, mabilis at madali lang itong lutuin. Ito po ang ating ginisang upo with imitation crab meat and karne ng baboy. Ang ating nilagang guys. Ang ating boiled alugbate, boiled okra, sausage, vinya sausage na bigay po ni Ate A at Kuya A. Ang ating panglakas ang sausawan dito yan. Ginamos with sukang pinakurat. And this one is the nilauoy nga upo. Suggested recipe. Recipe po ni Ate A. Busy pa si DE sa insurance mga kabisdak. So tayo muna ang kakain. Okay. Alam niyo po itong Vinya, tama ba pronunciation ko? Vinya sausage, Vienna sausage. Nung bata pa ako mga kabisdak, mga grade 5, yes. Tuwing summer break, di ba? Mayo, April, May is summer break man yan sa Pilipinas. Elementary pa ako, grade 5. Sa bukid po kami nakatira at may kamag-anak po kami, kapatid ng aking lola sa father side. Meron po siyang malaking tindahan. Wala silang anak, yung kapatid ng lola ko. Lalaki yung kapatid ng lola ko. Wala silang anak. Nakatira po sila sa poblasyon. Alam niyo na kami mga taga-bukid, kapag napunta sa poblasyon, syempre ang saya-saya na namin. Tapos, mahirap lang kami noon mga kabisdak. Ngayon, medyo nakaluwag-luwag na sa buhay. So, ang mga dilata noon, like yung mga maling, mga corned beef, beef loaf, meatloaf, including Vinya sausage, is ano na yan sa amin? Luxury na yan sa amin. Parang mamahaling pagkain na yan sa amin yung mga canned goods. Kasi nakakain lang kami ng ganito tuwing may okasyon, kapag nakaluwag-luwag, ganun. Mahina ang boses namin kasi hindi is working. So, pangarap ko talaga nung bata pa ako na matikman po itong Vienna sausage, I don't know. Basta ito na sausage, pangarap ko, tinititigan ko siya sa estante kasi working ako doon for 2 months, summer break lang, tapos umuwi ako tuwing pasukan na sa amin. So, tagabantay ako ng bahay, tagaluto, tagalinis, parang all around na. Pero hindi naman magbigat yung trabaho kasi parang kapamilya lang ang turing nila sa akin, kay kadugo lang man. So yun mga kabisdak, ang sarap-sarap na nito for me noon. At nakita ko siya ulit, binigay sa atin ni Ate A. Naalala ko yung kabataan ko noon na grabing takam na takam akong makita ito sa istante. Gusto ko talagang matikman. Ngayon, matitikman ko ulit. I think natikman ko to ng mga high school na. Nung nakaluwag-luwag na kami, guys.
Ito talaga yung lasa. Magkakamay lang ako ha. Ang sarap. Nilaw talaga. Mayamis tamis guys. May halos ganitong luto ang mga Koreans, yung squid, pinong chop-chop ng squid, tas radish instead of wala, di ba, wala silang upo, wala silang papaya, so radish. Lauoy style, pero nilalagyan nila ng sesame oil or perilla oil. Ang bango. Masarap din kasi yung ano guys, pusit na sinabaw. Ito kasi is pure. Natin. Sarap po. Alubate. Chuk pa man. Hindi ba? Deep gamay only. Alubate. 먹었어잖아. Hello guys. Nakatulog po ako. Nag-nap ako mga kabisdak after ko mag-lunch. Nag-nap ako and then kagabi. Pakita ko sa inyo yung video, short video ko kagabi. Ito yung melon na binili natin last Sabado nung pagdating ni Tiagon Oni. Before dumating si Tiagon Oni, di ba, nag-J-Mart kami ni DE. Binili po natin to Sabado ng umaga. And then ngayon po is Miyerkules. Ngayon pa natin siya matitikman. Yung viral po na frozen melon, frozen na po prutas. Para daw itong ice cream. Lalagyan mo ng milk. Tapos kukudkurin mo daw. Ang tigas niya na mga kabisda.
Ang galing. Ay. Wow. Hala, legit. Tingnan nyo guys, para talaga siyang ano, wow. Parang sulbing. Wow. Excited na po akong tumikim. Hala, legit, masarap. Kaya pala viral. Mm. Mhm. Mm. Tamang-tama lang yung tamis, guys. Mm. Arang lami ah. Ano, tuloy wala pa Bisaya. Masarap mga kabisda. Kaya pala viral. Mm. More pa. Si, Chi, oma, ma, gwa, ma, pa. pa, Ay, a, gwa, ba, pa, ba, si, si, oma, ma, oma. ma, Ay, shit. Wow. Ak, si, chi, jong, chi, jong, chi, jong, chi, jong. chi, U, u, pa, pa, la, la, u, u, tut, tut, tuy. Pala, pa, 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 la, pa, la, 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 u, u, tut, tot, 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 ko. tut, Gini. Jalja. cha, cha, Oh. Kira-kira jalja. Jalja. Anak jalja.